Grabe ang bintang kay Jesus. Below the belt, ang paratang kay Jesus. Matinding pag-iinsulto ang sabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Yan yata'y nasisiraan ng bait. In other words, ang iniisip ng mga tao kay Jesus, yan yata'y may kaunti, may sayad. Ano ba ang ginagawa ni Jesus? Nangangaral, nagpapagaling ng mga may sakit, gumagawa ng himala. Tapos ito pa, ang paratang sa kanya, matinding insulto. May masatindi bang insulto ang mga eskriba? Ano ho yun? Ang sabi ng mga eskriba kay Jesus, may nagpapalayas ng masamang espiritu dahil sa kapangyarihan ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Grabe. In other words, ito po ang insulto kay Jesus. Inaalihan ng masamang espiritu. Kung si Jesus ay naiinsulto at nilalait, kung si Jesus ay napapagbintangan at napaparatangan, di tayo din. Marami hong mga nega sa mundong ito. Maraming mga marites o marisol. Minsan nakakapanghinan ng loob. Gumawa ka na ng mabuti, ikaw pa palalabasing masama. Hindi na po ito bago. Ang masakit po, yung panlalait, ang pag-insulto, ay nanggagaling pa sa mga taong hindi natin inaasahan. Kasi ang mas masakit, ang gumawa sa'yo ng pangit, ang nanlalait o nang-iinsulto at nagpaparatang, yung malalapit sa iyo. Sino ba yung malalapit sa atin? Kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, at ito po yung pinakamasakit, pamilya, kadugo. Anong dapat nating gawin? Nasa Ebanghelyo ang sagot. Yung ginawa ni Jesus, yun din ang ating gagawin. Una, katulad ni Jesus, sa kabila ng paratang, pagbibintang, at pag-iinsulto, huwag na ho tayong papatol o gaganti. Don't get even. Medyo masasakit po ang mga salita minsan na ating naririnig. Hindi lang salita, kahit sa text, kahit sa messenger, minsan i-video pa. Itagan ninyo kapag may nagsalita sa inyo, pangit ka. Hindi ka sarap na sabihin, pangit ka rin. Pero hindi na eh. Hindi po yun ang tama. Mother, ikaw, sobrang namang sakit ng pananalitang yan eh. Hindi ko kayang tanggapin. Pag pinatulan mo, pag gumanti ka, lalo pang malalagay tayo sa masama at alanganin. Itahunin niyo yung mga nabalita ngayon sa Facebook, yung mga nagkagit-gitan laang sa traffic. Hindi naman magkakilala eh. Siyempre, nag-uunahan. Nagkamurahan. Hindi lang nagkamurahan eh. Nagkabarilan. Ayun, napatay. Bakit? Gumante sa kanyang narinig na masama. Don't get even. Huwag tayong gaganti. Hayaan na lamang. Dahil yung mga taong nagmumura, nagpaparatang, at minsan gumagawa ng istorya, nag-iinsulto, baka sila yung inaalihan ng masamang espiritu
Pagkasobra nilang galit, hindi na sila yun. Tapos tayo naman, nakaisip, nakarinig, pag tayo'y gumanti, mas matindi po minsan ang ating pagganti. Sa halip na palampasin, kakaroon ng disgrasya. Huwag na po tayong gaganti. Hayaan na laang. Pangalawa, matapos tayong hindi gumanti, anong ating gagawin? Ipagdadasal. Huwag naman ang inyong dasal, Garne. Lord, sana po yung nagsalita sa akin ng masama, mamatay na. Aba, hindi po pwedeng gayaan. Ang ating dasal ay are. Unang-una yung ating sarili, Lord, sana po ako'y pakalmahin. Pakalmahin niyo rin po yung mga taong nangiinsulto. Na sana sila magbago. Na sana sila ay hindi ganyan ang ugali. At sana tayo, ipagdadasal din natin ang ating sarili at yung mga taong nakapaligid sa atin at lalo tigit yung mga gumagawa ng masama sa atin, nagpaparatang, nangiinsulto. Anong ginawa ni Jesus? Hinayaan na lamang at sila'y ipinagdasal. Pangatlo't huli, anong ginawa ni Jesus? Matapos siyang paratangan, insultuhin, gumawa pa rin siya ng mabuti. Patuloy pa rin siyang gumawa ng himala, nangangaral ng mabuting balita, nagpapagaling ng mga may sakit. At ito yung hamon sa atin. Sa kabila ng mga pang-iinsulto, ng mga paratang, panlalait ng ating kapwa, gawa natin sila ng mabuti. Ha? Wala po tayong magagawa. That's the way of the Lord. Because that's the way of love. Patuloy tayong tutulong. Patuloy tayong uunawa. Patuloy tayong magmamahal. Sa kabila ng pang-iinsulto, sa kabila ng paratang, sa kabila ng panlalait, tatlong bagay ang wag nating kalilimutan. Huwag na tayong gumanti, ipagdasal natin sila at gawan natin sila ng mabuti. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palapakan natin ang Diyos na ito.